Sobrang nakakaya tong Pilipinas. Alam niyo kung bakit? Sa buong mundo, wala kang mababalitaan na nag-a-addict ang namumuno. Buong pamilya nag-a-addict. Dito lang sa atin, parang pinagmamalaki pa natin. Diba nakakaya yun? Yung mga militar natin, parang sinusuportahan pa nila. Sinasang-ayunan pa nila yung mga mali. Kakaya. Isipin mo. Hanggang ngayon nasa Amerika pa yung isa. Drug ang problema. Balita pa, bitay. Nakakaya, Biro mo, lumalabas na itong gobyerno natin ngayon, pro-drug. Galit sila sa mga anti-drug. Kaya, pagka ikaw, kumalabang ka sa kanila, sa mga drug-drug nila, dadaling ka dun sa Netherlands. Kikidnapin ka, dadaling kang pilit dun para imbestigahan. Mali Maling-mali talaga. Tapos pag nagbalita ka, galing naman sa kanila, sabihin nila fake news. Sila rin naman yung nagsasabi. Yung vlogger bumabase lang naman sa naririnig sa kanila. Katulad yung sa Kingdom. Armado lahat, may pasabog pa. Puro high power ang dala. So, yung imbestigahan tinanong kay President Bongbong Marcos na may mga armas, ano sabi? Walang armas. Wala silang dalang mga baril. Ba't hindi yun pinatawag yun sa Congress? Malinaw na fake news yan. Di ba? Fake news. Yung ginagawa nyo sa Congress. Yung sinasabi nyo yung kay Sara, 125 million na nauubos. Di malaman kung saan dinala. Yung sa inyo nga, iniimbestigahan din. Trillion na. Billion. Ba't hindi nyo imbestigahan din yung mga kasama nyo? Ibig sabihin may pinapanigang kayo. Ngayon sabihin nyo, fake news ako. Sa inyo ko rin naman nakikita. Ulitin natin yung mga video. Pambira yan. Mali yan. Hindi tama yan. Dapat sa inyo, magsilayas na kayo dyan. Hindi na rin naman kayo naniniwala sa batas Gumagawa kayo ng sarili nyong batas Imbestigahan lang ninyo. Pag hindi nyo gusto yung sinasabi, sabihin nyo, sinungaling. Ibig sabihin, alam na ninyo. Diba? Ba't nagtatanong pa kayo? Kayo pala yung fake news. Kunyari, hindi nyo alam, yung pala alam nyo. Sa papa nyo nalaman, doon ba kayo yung nangyari yun? Di fake news din kayo. Lumalabas, puro kayo marites. Diba? Puro kayo marites dyan.